Mga sangkay, meron pong bad news kay former President Rodrigo Duterte. Ito po yung ating aalamin ngayon. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? Lahat po ng mga solid sangkay. So eto, pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay itong sinasabi na hindi na daw po makakabalik, no? Si Tatay Digong. So, sino ang pinanggagalingan ng pasabog na ito? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Well, before tayo magsimula, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at nais mampabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, tayo po ay road to 2 million subscribers na. No, parami po tayo ng parami dito sa ating channel. Kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto nga mga sangkay. Mayroon pong masamang balita ito sa dating Pangulo. Kung totoo ito may mga nagpo-post kasing ganito, no? Sabi dito mga sangkay, nakakalungkot naman to sobra. VP Sara Duterte said, hindi na pala maibabalik ng Pilipinas si Tatay Digong. O ano, masaya na kayo na di na maibabalik ng Pinas si Tatay Digong? Sabi po niya dito mga sangkay. Ngayon, kalat na kalat po ito sa social media. Itong pasabog ni Vice President Sara Duterte na hindi na nga daw mapapabalik si Tatay Digong. So ano kaya ang katotohanan dito? Mas mabuti tingnan po natin yung kanyang mga statement, mga sangkay. Ayan po. Sabi dito, ito ay balita mula po sa GMA News. Vice President Sara Duterte said on Thursday that the nation should now move forward as there is a possibility that her father, former President Rodrigo Duterte, will not be coming back to the Philippines. Ito yung pasabog mga sangkay ni VP Sara. Alam nyo, ulitin ko lang just to clarify, mga sangkay. Pagdating po kay PRRD at kay PBBM, neutral po tayo mga sangkay. But again, tayo po ay pro-government. Sumusuporta po tayo kay PBBM since siya po ang presidente ngayon. Yan din naman ang ginawa natin noon mga sangkay, nung time ni Tatay Digong. Talagang 101% sinuportahan po natin si dating Pangulong Duterte. But as of now, guys, na siya po ang presidente ng Pilipinas, si PBBM, andun po yung suporta natin, mga sangkay. Kung sino mananalo sa next halalan, di susuportahan natin, mga sangkay. Ganun lang naman kasimple. Ngayon, eto na nga po ang nangyari. Si PRRD daw ay hindi na makakabalik sa Pilipinas. Why? Mga sangkay, ano ba ang meron? Eto, pakinggan po natin. Feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Yan po yung pasabog ni VP Sara. May iba mga sangkay, masaya dyan. Yung iba naman, mga sangkay, malungkot. But ako my own opinion dito mga sangkay sa nangyari kay PRRD. Alam nyo, deserve po niya na makabalik sa ating bansa. Siya po ay isang Pilipino Sabi ko nga mga sangkay, kung kailangan nakasuhan siya dito na lang mga sangkay, no? Hindi ko alam paano gagawin ito, pero ang makakatulong dyan na makabalik si PRRD, si PBBM lang po talaga. Kung kinakailangan mga sangkay, makiusap ng mga Duterte, well, depende po yan sa kanila. So what we should do as a country is move on from what happened. No? What will we do as our ways forward as a country and as a people from what happened? Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin. Dahil hindi naman yan sila papanagutin ng pamahalaan Nakikita niyo yung mga sagot nila, wala na sa ayos, wala na sa rason, wala na sa common sense, wala na sa batas. Pero walang magagawa. Alam nyo guys, ang napansin ko lang dito kay VP Sara, kalmado po siya Hindi po siya yung katulad ng una mga sangkay, di ba, na nagpapadala sa emotion. Sabi pang nga po niya mga sangkay, magalit man tayo, wala na tayong magagawa. Kasi nandun na nga po siya sa Netherlands. Ngayon,
Hindi po siya, ang tingin ko dito mga sangkay, wala po siyang sinabing mag-rally tayo. Kasi alam nyo, ganito lang yan. Kapag nag-rally din po mga sangkay, may possibility na mag-declare ng martial law. So, wrong move kung gagawin yan. Kasi syempre, kasama po sa declaration ng martial law kung mayroong invasion. And the second one, mga sangkay, is kung mayroong rebellion. At kung mangyayari yun, part po yan ng rebellion, may rason na po si PBBM na mag-declare ng martial law kasi nasa constitution po yan mga sangkay. Pero dito, si VP Sara kalmado eh. Hindi ko alam kung bakit. Siguro natutunan na po niyang magtimpi or magpasensya, kumalma mga sangkay sa mga nangyayari. Kasi nung una, di ba? Talagang halos nagbanta pa nga po siya sa Pangulo at sa First Family. Laban sa kanila. So, we should move forward from what happened. And the country should decide, the people should decide saan ba tayo papunta. Oh, wait. Hindi ko gets. The people should decide saan ba tayo pupunta. Anong ibig sabihin nun? Ang mga tao daw ang kinakailangan mag-decide kung saan tayo pupunta. Ano kaya ibig sabihin nun? Anong tingin niyo mga sangkay? Ano ba yun? Pag-uudyok ba na mag-rally or what mga sangkay? Base sa nangyari. Kung meron bang traitor doon sa loob ng grupo na nag-usap sa Hong Kong, nandun ako sa kwarto sa mga nag-meeting with former President Duterte. Hindi ko matawag siguro na traitor, pero sigurado ako sa dami ng tao doon sa loob ng kwarto na yon ay meron talagang nagsasabi kung ano ang pinag-uusapan doon sa loob. Okay, so ayan, mga sangkay. No? Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero nasa tingin nyo mga sangkay, makakabalik pa kaya si Tatay Digong sa ating bansa? Ako pro-government na neutral po kay PBBM at kay PRRD since both of them sinuportahan po natin yan talagang solid mga sangkay. From 2015 or 2016, Diyos mio marimar, nakipagbardagulan ako sa mga dilawan para po sa Duterte at Marcos. No? Ngayon mga sangkay, medyo kalmado na po tayo dahil natuto na tayo mga sangkay. Hindi ka pa ba naman matuto dalawang sinuportahan mo, nagbardagulan. Di na-disappoint ka, diba? So ako ngayon mga sangkay, kumbaga tinitingnan ko na lang na sana magkaroon po ng tawag dito, reconciliation itong dalawang pamilya to. Kasi alam nyo, may mga nagsasabi din mga sangkay na sangkay, ano lang yan, drama lang nila yan para mapatahimik yung dilawan. Pero minsan gusto kong paniwalaan para hindi po tayo masaktan sa mga nangyari mga sangkay kasi parehas po natin sinuportahan ito No? Pero, ayun na nga, anong sa tingin nyo, anong opinion nyo? Makakauwi pa ba si Tatay Digong? Or gusto nyo pa bang umuwi si Tatay Digong dito? Kung akong tatanungin nire-respeto naman po natin ang bawat opinion ng bawat isa. Kahit pa solid sangkay yan o kahit na sino, I respect your opinion. But my opinion is this. Gusto ko siyang mabalik dito because he is a Filipino. He is a Filipino. Alright? So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Magaganda po yung topic natin dito about sa mga nangyayari sa ating mundo. Naku, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.